Yun o. So what's up mga kawasak? Today ay Tuesday. Tama ba? Tuesday. Tuesday guys. At tanghali na tayo lumabas ngayon. Kasi nga wala eh. Tiyatamad ako kanina lumabas guys eh. Parang pagod na pagod. Kulang yung isang araw nating pahinga no. So ngayon ay may booking na tayo guys. May booking na tayo papuntang SM Dasma. Kaya ngayon ay pipick upin na natin. So sa mga nagtatanong, mga nagko-comment sa akin dyan, lagi daw ako walang seatbelt. So pagpasensyahan nyo na ako. Kasi hindi ko naman nakakalimutan. Kasi minsan ay nandun naman tayo sa maluag na part ng kalsada tulad ngayon no? Nasa maluag tayong part na kalsada pa. Kaya hindi pa tayo nagsiseatbelt no? Daming damo dun sa unahan ng windshield natin no? Tanggalin natin yan mamaya pagdating sa SM no? So may booking na tayo. Ang ating first booking papunta to ng SM Dasma. Dito lang, malapit lang sa amin. So ganun na kasi yung ginagawa ko ngayon mga kawasak. So nilalabas ko na yung kotse. Tapos doon habang nag-aantay ako ng booking is nakahiga lang ako sa kwarto ko. Kasi kapag lumabas agad ako at sa labas ako nagantay ng booking is masyado akong naiinip guys. Feeling ko sa 10 minutes kung pag-aantay or 5 minutes is feeling ko napakatagal na. Kaya ginagawa ko, pumapasok muna ako sa loob ng bahay at doon ako nag-aabang ng ating booking no? Para at least meron o wala or kung mahaba-habang oras tayo mag-aantay, walang problema no? Nandun lang tayo, hindi tayo maiinip ng sobra. Facebook lang, unlimited internet yun, diba? Kasi may wifi tayo guys no? By the way, yung wifi natin sa bahay ay dati naka-Globe ako. 1,400 yung binabayaran ko monthly. So nakaisip ako na kausapin yung kapitbahay namin na may internet kung okay lang bang makisipi ako. Ano? Alam niyo yung makisipi? Yung makihati ba? No, tapos half kami ng bill. Kasi ako lang naman nandun, tapos tuwing gabi lang naman or hindi ako bumibiyahe, ako nakakagamit ng internet no. Ang kagandahan pa nito, sabi ko sa kanya, kukonek na lang ako sa wifi niya kasi katabi-katabi lang ng apartment namin. Eh sabi niya, kukonek na lang daw ako ng LAN cable. May LAN cable daw siya tsaka router na extra. Ayun. Para daw hindi bumagal yung internet nila. So kinonikan niya ako at ayos din kasi ang ginawa ko sa laptop guys ay kinonek ko din sa LAN no, diretso sa router para mabilis no, kasi nung naka wifi lang is pumapalo lang ng 10 Mbps 20 Mbps. So nung kinonek ko sa router mismo, naka LAN cable siya, ayun, pumalo ng 100 Mbps pataas no, kaya mabilis tayong mag-upload. So lang mga kawasak, kunin ko lang tong booking na to, ang ating first booking, at di ko alam kung saan ako pupunta sa susunod or mag-aantay ako dun sa SM. Kaso ngayon ay masyado pang maaga para mag-abang-abang tayo sa SM, baka wala pa tayong makuha doon. So ikot-ikot muna tayo, rolling lang. By the way guys, may ano tayo, may good news tayo about dun sa ating papuntang Japan. Is okay na yung medical natin. Sobrang nabunutan na ako ng tinik sa nabalitaan kong yun. Kasi kahapon lang yun eh, kahapon lang ako sinabihan ng agency ko na okay na daw yung medical ko at ako ay fit to work na. So diba, napakasaya ng mga ganong balita na mapapakinig mo no. First booking guys is 188 pero binigyan tayo ng 200 pesos. Meron tayong tip na 12 pesos. So di ba? Pwede na yan. Okay sa wala. So hindi ako magtatagal dito kasi nga ay alam mo na, maaga pa, baka matikitan lang tayo dyan. Mamaya na tayo tumambay sa SM pagka medyo medyo pahapon. Ayun, nauna pa ako sa drop off. May pumasok na booking, papunta ng SM. Pinasukan ako ng booking guys, nasa drop off na ako. Tapos pick upin ko pa, kunyari ang pick up ko dun sa kabila, tapos dito ko siya sa SM Dasma i-drop off. Kita mo ang gaano kalupit si Grab no. Talagang nauna pa yung kung saan ako nandun, dun yung baba ng pasahero natin, kakaunin pa natin ngayon sa halagang 80 pesos. So sa bagay, pwede na kaysa wala tayong booking, kaysa nag-aabang tayo dyan or rumorolling tayo no, hindi kunin natin yun guys. Dito tayo dadaan sa shortcut, hindi na tayo dyan sa gilid ng SM no. Second booking done. Kaya tayo, uy, naka 226 na tayo, kakalabas lang natin. Naihina nga ako eh. Ihimon na tayo syempre.
Siyempre hindi mawawala sa journey natin sa pagbibiyahe ang pag-ihi. Padalo pa. Naihi na nga ako kanina sa una pa lang, kaso nga lang ito malapit lang kasi yung pick up, tsaka dito lang din sa SM yung drop off, kaya hindi muna umihi. Inipon ko muna ano. So ngayon, ang pagkakataon natin para umihi, no? So nga guys, di ba nabanggit ko naman kanina na yung good news natin is okay na yung medical natin. So ngayon, ang aantay na lang natin from the agency and the Japanese ay yung ating visa at plane ticket guys, no? So hindi ko alam kung gaano katagal yon, maybe 2 months pa, 2 months more ano, kasi yung di ba nga yung medical natin nagka late kaya yung pag-apply ng application natin sa ating visa ay na late din, no? Sabi sa akin ng Japanese. So mga kawasak, ngayon ay wala pa naman tayong booking pa, ay ihi muna ako dito sa malapit kasi alam mo na ang ating pantog ay mababa yung mattress natin ay mababa, kaya kailangan nating umihi. Sana magkaroon na ako dito no, sa SM o kumbaga sa SM man lang yung pick up para hindi sayang yung time na nandito tayo. Third booking, Sabre guys. Naka-Sabre eh. Anong gagawin natin? So ayaw niya connect sa Bluetooth, no? So nakapark na tayo dito sa tapat ng SM guys. Tapos may pumasok sa ating booking papunta naman ng saan to? Sa may part ng Lasal, no? So yun, puntahan na natin. Mapuntahan pa ng iba. Third booking, Sabre, padalawang Sabre natin ngayong araw. Yung una natin booking standard, tapos yung second Sabre, tapos itong patatlo Sabre. Dito lang din ang pick up sa may SM Dasma, sa may west entrance. Third booking done. Ano oras tayo nag-umpisa guys? 11 na pala. Oh, isang oras pa lang may 348 na tayo. So hindi na tayo sa may Lasal guys, no? So dito tayo mag-abang-abang or ikot tayo ng congressional pag wala tayong nakuhang booking. So dito kasi ay mag-ano lang tayo, mag-rolling, magtatakbong pogi muna. Tapos hanap siguro ako ng matambayan somewhere doon. Kasi tanghali ngayon, no, labasan, baka naman may mga magbubok na mga estudyante dito. Kasi kita mo, yung mga estudyante kasi dito is may yayamanin, no, mga nakakondo, mga basta mahal tuition dito eh. Sabi lang ha. Hindi ko naman alam eh. Sabi lang nila mahal daw tuition dito. So dito sunod tayo sa nakapark na to. Baka sakaling nabigyan tayo dito, no? So makakasakay bago tayong booking. Sabi na nga ba eh, tama ang desisyon kong wag mag-antay sa Lasal. Umikot ako. So hindi na tayo sa Congressional Road, kakaliko lang natin. So may nakuha tayong booking dito sa New Municipality Hall ng Dasmariñas papunta ng Unitap to. Unitap Dasmariñas. Oh, 194 din, no? Di ba ang laki? So nag-message sa akin na sa may ano daw sila, nasa may entrance ng bagong munisipyo ng Dasmariñas. So napakaganda. Tingnan nyo, mga kawasak ko. Yan ang bagong munisipyo ng Dasmariñas. Ano, tas ito yung arena nila. So maganda dito Dasma guys, kung dito kayo titira, oh. Ang ganda ng munisipyo, may mga madaming pasyalan, mga concert dyan. So yan, nakita ko na si ma'am. Ay hindi pala yan. Ay, pour down. So sa patatlo natin pasahero, naka grab pay naman siya guys, no? So ang gagawin natin ay babalik tayo ng ano, sa SM tayo guys, kasi hindi naman ako nakakuha masyado dito ng booking eh. Kaya doon na lang tayo mag-standby sa SM. Doon mataas pa yung porsyento na makakuha tayo ng booking kaysa dito. Kasi katabi na nito yung GMA Cavite guys eh. May masyado mahina dito. Hindi pa ako nakakuha ng booking dito. Puro drop off ako dito guys. So hindi pa ako nakaka-pick up kahit isa, kaya wag na muna dito. Lagpas nga ako Unitap. Kasi yung mapa ng Grab guys, minsan eh sa iba ka talaga pinadadaan, no? Which is pwede naman sa harap, tapos may main entrance lang sa harapan. So lumagpas ako ng konti. Iikot ko sana, kaso nga lang eh malayo yung U-turn. Sabi ko kay sa pasahero, kung okay na ba dito or ikot ko na lang. Sabi okay na daw doon, kaysa magtatagal daw sila kapag umikot pa ako. Eh yun, hahakbang lang sila ng konti, yun na eh. Hindi lang mismo door to door, kumbaga ay siguro mga 50 meters lang yun. O 20 meters. Yun layo. As in malapit lang talaga.
Ang masama lang ay hindi sa mismong entrance. Baga nasa highway ako, tapos ang entrance ay papasok pa ng konti. So wala naman naging problema sa kanila. So doon na sila bumaba para daw hindi na ako mahirapan. Tsaka magtatagal daw sila pag umikot pa ako. Doon ilang hakbang lang, no? So yung ibang kasing pasahero, totoo lang is napakaarte. Kung sino pa yung mga naka-saver, yung mga titipid, sila pa yung maaarte guys. Tulad yan, standard pay yan. Pero okay lang sa kailan na bumaba doon, no? Unlike sa iba na nako po, pagkakaarte, akala mo naman tuong masusunog kapag humakbang ka ng konti sa initan pag bumaba ka ng sasakyan, no? Pero kung nga ba, kumbaga yung mga yan katulad niya pasahero natin is may mga konsiderasyon din sa driver na intindihan nila na malawak yung pag-unawa, sabi. Kumbaga nasa isip ay, oo nga, pwede naman na bumaba na doon, hakbang lang ng konti. Yun na din naman, kaysa iikot pa, ang layo pa. Siguro madidelay pa yun ng 5 minutes kapag ikot lang yun, no? So yun, balik tayo ng SM Dasma at doon tayo mag-aantay ng bookings, no? So yun, di pa ako nadating ng SM guys, is nagkaroon na tayo ng pasahero. Is entrance naman. So nandito tayo ngayon sa General Trias sa may Manggahan. Then may nakuha ulit tayong booking papunta namang Lyceum. Dito malapit lang, oh. Actually mas malayo pa nga yung pick up ko ngayon kaysa sa drop off, no? So sa akin pumasok siguro sa layo ng pick up na to 1.5 kilometers is wala sigurong malapit na driver sa lugar nila. Ako yung pinakamalapit, kaya kahit malayo is dumating sa akin, no? So 1:30 daw yung yung time nila, yung klase, pero 1:29 na, oh. Sabi ko, ma'am, traffic, di po kayo aabot. Nag-message na siya, hindi pa nakababa yung ating huling pasahero, is natanggap ko na yung booking. So sinabi ko na hindi sila aabot. So wala mang problema sa akin kahit i-cancel, pero hindi naman nila kinancel. Yun, hintay na lang daw ako dun. Late kayo late na kayong umalis sa inyo yan, tuloy, di tuloy kayo aabot talaga. Yun. May tip sila 118, tapos binigyan nila ako ng 120. Pwede na. Cash pala sila. Cash. Abot sila guys, pero late na sila. Late sila ng 10 minutes. So bala sila. Palate sila ng booking Ayan, tuloy, late nga sila. Yun, nagkaroon na tayo ng coins. Thanks God. Ayun. Pabalik tayo ngayon ng SM Dasmariñas. Uy, may 8:39 na tayo. 11, 12, 1. Kung magti 3 hours pa lang tayo sa labas, may kulang-kulang 1,000 na tayo. Diba? Pag naka 2,000 tayo, uwi na tayo O kaya 1,500, 1,800, pwede na. Ganun lang ang buhay guys. May nagko-comment sa akin niya, di ba nasabi ko na naman sa nakaraang vlog, nagko-comment siya na pinakamatumal daw yung akin. Yung mga pinapanood niya daw, actually 3 daw kami, pinaka malaki ay 5,000 ang kanyang minimum. So 5,000 minimum, napakalaki nun. Pero sa akin naman ay wala naman akong pakialam doon. So bahala sila kung gusto nila ng malaki. Ako ganito lang ako. Ano lang tayo, chill lang tayo magbiyahe, no? Kasi hindi naman natin kailangan ng sobrang laking kita. Hindi naman natin kailangan ng sobrang laking income. Ngayon nga ay okay na yung ating application pa Japan, no? Waiting na lang tayo ng visa natin tsaka ticket, no? Kaya hindi natin kailangan ng malakihang kita. Tsaka kita nyo naman sa oras ko is napakahaba ng pahinga ko sa ganong kita, no? Unlike siguro dun sa mga sinasabi nilang yon, is malaki nga yung kita, kaso naman is anong oras naman sila umuwi, anong oras sila nag-i-start, no? So yun lang ang kaibahan. So ako okay na ako sa ganito, at least nakakapahinga ako ng ayos, nakakauwi ako sa gabi, sa hapon, maghapon lang ako bumibiyahe. So that's it, yun na, mahaba yung pahinga ko kasi madami din naman nagkakasakit sa mahabang oras ng pagtatrabaho sa pagdadrive. So ayoko naman nun. Dun nga pala sa 8 to 12 hours pa nga lang, 8 to 10 hours, grabe na yung pagod ko. What if kung tumagal pa ako ng 15 to 16 hours? So isang beses lang ako tumagal nun. Totoo nga, kumikita ng 5,000 pero wala, ang sama sa pakiramdam. So grabe guys, umihi ako saglit. Paglabas ko, shit, grabing kainit. So ingat tayo lahat, lalo sa mga riders ngayon, mga nakamotor, yung mga mototaxi, motorcycle taxi, ingat guys sa gantong oras, sa gantong panahon. Kasi grabe, sobrang init. Lumabas ako, umihi lang ako kasi wala, hihina ako. Tapos paglabas ko, grabe, di ko inaakala na ganun pala kainit ngayon sa labas. So yan, nandito tayo sa tabi ng Kenny Rogers, no, papuntang Baylip. So
merienda muna tayo. So nagbili akong tinapay ulit kanina oh. Mas the best nga pala na magbaon na lang ng tinapay kaysa sa mga biskwit. Mas masarap, tsaka hindi ganun nakakatusing. Di ba yung mga biskwit matatamis like Oreo, yung mga dinadala ko butter coconut. Ito tamang-tama lang no. Mas nakakabusog pati. 3:48, grabe. Magto 2 hours tayo nagantay doon. Okay lang guys, ginawa ko na ding pahinga yon. Habang nag-aantay ako, doon ako nagkape, tapos doon tayo nag-inat-inat. So yun, parang hindi ako comfortable sa upuan ko. Medyo okay na. So nandito tayo ngayon sa may Washington Palace guys. Nakapaghalid tayo dito mula sa SM Piernia 148. Pero saglit lang oh. Wala pang 5 minutes nandito tayo eh. 148 na yon. Grabe. 987 pa lang pala yung kita natin. Akala ko nasa 1,000 na. By the way, nasa 1,000 na yan kasama ang ating mga tip, pero mostly GrabPay oh. GrabPay yung mga binabayad. Kaya ayun, wala tayong tip. Konti lang yung cash natin para tayo maggagas mamaya. So nung Sunday nga pala ay hindi tayo naggas, pero nagtabi ako ng 500 at yun yung igagas natin mamaya. Dagdagan na lang natin ng kaunti. So balik ako sa SM guys kasi ngayon na yung naglalabasan ang mga ano doon. Yung mga tao no, ngayon na nagsisiuwian, start ng mga alas 3 yan. Kasi kanina yung tambay ko ang layo sa gate, ang layo sa main entrance ng SM, kaya hindi ako pinapasukan siguro. Ang ginawa ko, lumapit ako, ayun, pinasukan agad ako. Kailangan lang talagang malapit ka lagi doon sa main entrance no. So yan, meron na naman tayong booking dito sa may Paliparan, sa may SM guys, nasa SM ulit tayo eh. So papunta naman ng Paliparan, dito ang pick up main entrance ng SM. Nakakash siya. May cash na naman tayo ngayon. Alright, nasa na yan? Siguro nasa loob pa. Pero dito yan sa main entrance ang kanilang pick up location, no? Yan, nagtutuloy-tuloy na yung booking natin, no? So yan guys, andito tayo ngayon sa Paliparan, no? Wala ditong booking, kaya tayo ay pabalik na guys, no? So ito na yung mahirap pagka nandito ka sa medyo masikipan na kanto na street, no? Ang magmaneobra. Kasi hindi naman nating kabisado yung lugar, kaya hindi tayo makakadiretso. So pwede naman, kaso nga lang is mas malapit lang kasi yung maneobra. Ito pala eh, mas malawak pala dito eh. Dito pa tayo nagmaneobra. Yan tuloy, may kasalubong tayo. Pag nag-grab ka, dapat magaling kang magmaneobra sa mga masisikip na lugar o kaya magpalusot na sasakyan sa mga masisikip na street, no? So pag hindi, naku, may hirapan ka. Kasi iba-iba yung pinaghahatidan eh. Hindi naman palaging company, hindi naman palaging mall. Mostly sa mga hapon is papunta na sa bahay-bahay yan. Kaya kailangan mong matuto sa mga masisikip na kalsada, no? So napakalaking bagay din sa akin guys na nag-drive ako dati ng jeep, mga arkila, yan, kung saan kami pumupunta, jeep, van, close van, yung truck, yung 6-wheeler na freezer van ng ice cream, yan, nag-drive din ako niyan dati. Tapos truck, pick up, yun yung mga dinadrive ko dati guys, kaya manual or automatic, kayang-kaya ko naman i-drive, malaki or hindi. Ang hindi ko palang nasusubukan ay yung bus, tsaka minibus, yun. Yung pa yung hindi ka nasusubukan. Tsaka yung mga, syempre, yung mga mas madaming gulong. Pero yung mga 4-wheelers, 6-wheelers lang, nakakapag-drive na tayo niyan. So yan, may nakuha tayong booking mula dito sa Paliparan guys, no? So maganda ang ating pag-aantay. Papunta ng Silang, Cavite. So 502. Pwede ito, siguro last booking ko na to. Sabay uwi. Tapos bukas maaga tayo guys, no? Pero di ko alam, mamaya kapag may sumakay pa, hindi sasakay natin. Pero pag wala na, pwede nang hindi na. Or kung maaga pa, balik tayo ng SM Dasma. Kasi bihira naman makakuha dun sa Silang, Cavite. Balik tayo ng SM Dasma. Tapos dun muna tayo magabang. So guys, hindi tayo sa may Silang, pero sa may Santa Rosa Tagaytay Road tayo guys, no? So ngayon ay bago pa tayo dumating dito sa location nila ay meron na dumating sa ating booking. Papunta naman ng Vista Mall sa may Santa Rosa Laguna. So yun, pupuntahan natin ngayon guys, Caltex Lumil. Doon yung pick up sa may gasolinahan. Nagpapawait si ma'am, on the way pa lang daw sila sa Caltex, no? So wala man problema sa atin kasi hindi ko nga expect na magkakabuking tayo dito sa Silang ito, yung mismong pinag-drop offan, part na lang Silang, pero sa may Santa Rosa Tagaytay Road. Papunta dito ay Santa Rosa, pataas naman ay sa may papuntang Tagaytay. Akala ko kung hindi ako binigyan ng booking guys ay diretso ako ng Tagaytay. Tapos, yan, doon ako dadaan papuntang Dasma, no? Kaso nga lang is binigyan tayo ng
ng booking, kaya yun. Papunta tayo sa Santa Rosa ngayon. 5:31 ng hapon. So naunahan ko yung Grab kasi ang ETA sa Grab ay 5:42, pero 5:30 ko sila naibaba doon. So dito tayo ngayon sa guys, sa may Vista Mall, sa may malapit to sa Nuvali, no? So yun, it's time to go home na kasi anong oras na? 6:03 ng gabi. Free po yun, nag drop off lang ako. Thank you. Baka ako mamaya may bayad eh. So Greenfield City. So nakita ko kanina yung Laguna Boulevard. So doon ko gustong sakit na may singaw kasi ako. Doon ko gusto dumaan papuntang Cavitex. Magka-Cavitex na tayo guys. Kasi 35 lang naman yung Cavitex, no? Hanggang silang na yun, no? So minsan kasi ganun yung ginagawa ko guys, na paraan. Kunyari malapit naman ako sa Cavitex nga ba? Calax, malapit na ako sa Calax. Tapos gusto ko na umuwi, is nagka-Calax na ako, nag-aambuna na ako ng pang toll gate, no? Kasi magkano lang naman, 30 plus lang. So nandun na tayo sa atin. Malapit na pala. Sa silang kasi ang labas nun eh. Although silang din to, kaso nga lang is part siya ng malapit siya sa Tagaytay at Santa Rosa. So yung silang na lalabasan natin is malapit sa Dasma at Tagaytay. Yun. Basta malapit na yun sa SM guys, SM Dasma. Exit natin dito sa Calax. Hindi ko alam kung may makukuha pa ako, pero try kong umikot ulit sa SM Dasma kung may makukuha pa tayo doon. Kasi malapit doon, kailangan ko kasi maggas. Gusto ko maggas kasi nasa half na yung bar natin, yung fuel gauge. Gusto ko na ulit i-full tank, no? So nandun siya, ang pinagagasolinahan ko ay malapit sa SM Dasma. Medyo mura-mura. Mura siya ng piso compared sa ibang Petron na pinagagasolinahan ko. Kaya doon ko gustong maggas ngayon, no? So yun guys, 6:41 in the evening guys. Din dito tayo ngayon sa SM. Kaya naman ako napapunta dito sa SM ay naggas ako dyan malapit sa SM. And 1,000 lang yung naigas ko kasama yung Sunday, which is nagtabi ako nun ng 500. Tapos ngayon is 993, nag-automatic na. So pinasagad ko na lang ng 1,000. So bali 500 yung naigas natin ngayon. Yon. Kaso ito yung kinita natin ngayon guys, no? Yan, 1,963 for 10 bookings. So pagpalagay mo na kasama yung mga tip ay 2,000 sarado. Ano oras tayo nagumpisa? Alas 11. Unang booking natin 11:05, ngayon ay 6:42, palagay na 7 hours, 8 hours, no, kulang-kulang. So kulang-kulang 8 hours, meron tayong 1,963 pesos ngayon, no. So pwede na yan, no. So pwede na ako umuwi nga So may dumating na, nakaset destination kasi ako guys. Ay, nakuha ko pala incentive 200 pesos. So pag palagay na 2,200, pwede na yan, minus 500. May 1,700 pa tayo. Pag palagay mo na 700 ay para dun sa hulog natin ito, kasi kinompute ko sa 25 days kailangan ko lang maka 680 per day. Pagpalagay na 700, diba, may 1,000 tayong neto sa atin na yan, no. So yun lang mga kawasak, ngayon ay pauwi na ako. May dumating kaninang opportunity alert 1.6 papuntang Caloocan sa may Camarin, no. So hindi ko kinuha, buti nakaset di ako at sa opportunity alert siya lumabas, no? Hindi naapektuhan yung ating acceptance rate para sa ating incentives. Tama, 100% pa din, no. So yun, so hanggang dito lang mga kawasak. Bukas ay aagahan natin ang labas para tayo ay makarami. Maaga tayo lalabas, tapos uwi tayo ng tanghali or kain lang tayo sa labas, pero depende. So lang, ride safe always and peace out.